Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. At maging sa mga nasa kanilang mga tahanan ay isang mapagpalang umaga din po. Handa na ho ba tayo na sumayaw, sumamba sa ating pong Panginoon? Hallelujah! Palakpakan po natin ating Diyos. Hallelujah! Oh, hallelujah, Lord! Hallelujah! Purihin ka nga po, o aming dakilang Diyos. Hallelujah! Sa umaga pong ito, tayo po ay dudulog, dalapit sa ating pong Panginoon, magpapasiyasat sa ating pong mga sarili, sapagkat tunay nga po, tayo ay nagkakasala. Marumi sa Kanya pong harapan. Kaya tayo magpapalinis upang maging karapat-dapat tayo na humarap sa ating Panginoon. Hallelujah! Siya sa ating mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking
Isama-sama niyo po kami na magpuri, pasalamat at sumamba po sa inyo. Maraming salamat po Panginoon sa mga hinalang pinakita niyo po sa amin sa araw-araw. Tulungan niyo po kami Ama na namumuhay ng masagana po at sa aming parinig at sa mga narinig po namin mga salita ay ipasapuso po ninyo sa amin ang mga salitang ito na maging mapayapa at mamuhay po kami at masagana. At sa aming pastor na gagamitin niyo po Panginoon na mga mensaheng ipararating niyo po sa amin ay pangunahan niyo po Panginoon siya. At sana po Panginoon at sa aming bigyan niyo po kami ng aming kalakasan na mamuhay po Panginoon. Ang bawat salita na aming po ay maghari po at umabay po sa amin. At maraming salamat po Panginoon at naging isa po kami sa naging kapamilya niyo. Maraming salamat po itong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen po. Hallelujah. Dali nga po no, na sa ating pong pagpunta dito sa bahay ng sambahan ng Panginoon ay kung saan man tayo nakaupo ay yun po yung ating binabalik-balikan. Amen po. Nagtutuntun tayo kung saan tayo nakaupo. Pwede ba nating tingnan ang ating pong mga katabi kung sila pa rin ba? Amen. Sabihin po natin, ako'y nagagalak na makita ka at magkasama tayo na sumamba at magpuri sa ating pong Panginoon. Amen po. Hallelujah. Magkasama tayo ay sasamba. Ako'y nagagala na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba sa Panginoon. Minsan pa ako'y nagagala na makita ka. Ako'y nagagala na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba. Ako'y nagagala na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba sa Panginoon. Ako'y nagagala na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba. Ako'y nagagala na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba sa Panginoon. Sa ulit kong pagkakataon, ako'y nagagala na makita ka. Ako'y nagagala na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba. Ako'y nagagala na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dali nga po Panginoon na kami ay nagagalak, na kami ay magkakasama-sama Panginoon na sumamba sa iyong pong dakilang pangalan. Amen po! Hallelujah! Aawitan, pupurihin ang ating pong Panginoong Hesus. Hallelujah! Aawitan, pupurihin ang pangalang Hesus kailan pa man. Aawitan, pupurihin ang pangalang Hesus
awitan siya. Awitan siya, purihin siya pagsalamatan, kailan pa man. Awitan siya, purihin siya pagsalamatan, kailan pa man. Amen, hallelujah. Awitan, pupurihin ang pangalang Jesus, kailan pa man. Aawitan, pupurihin ang pangalang Jesus, kailan pa man. Awitan siya, purihin siya pagsalamatan, kailan pa man. Awitan siya, purihin siya pagsalamatan, kailan pa man. Awitan siya, purihin siya pagsalamatan, kailan pa man. Hallelujah! Purihin, awitan, sigaw-sigaw, banal ang pangalan ng Panginoon. Purihin, awitan, sigaw-sigaw, Jesus ang pangalan ng Panginoon. Purihin, awitan! Yes, Lord. Tunay na po, Panginoon, na banalang ito pangalan. Jesus ang pangalan ng Panginoon. Ukay sarap palang magpulit ang Kanya. Ukay sarap na awitan niya. Ukay sarap isigaw-sigaw ang pangalan niya. Ukay sarap umiyak-iyak. Ukay sarap tumayay-tawag. Ukay sarap lumangoy-langoy. Bakit kayo pinsan pa? Purihin, awitan, isigaw-sigaw, banal ang pangalan ng Panginoon. Purihin, awitan, isigaw-sigaw, Jesus ang pangalan ng Panginoon. Purihin, awitan, isigaw-sigaw, banal ang pangalan ng Panginoon. Purihin, awitan, isigaw-sigaw, Jesus ang pangalan ng Panginoon. Ukay sarap palang magpuri sa Kanya. Ukay sarap na awitan siya. Ukay sarap isigaw-sigaw ang pangalan niya. Ukay sarap umiyak-iyak. Ukay sarap lumaway-kaway. Ukay sarap lumangoy-langoy. Kapit sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah, ang taas ang kamay at pumili siya. Hallelujah, ang kanyang ang mahal-pumili. Hallelujah! Sakasin natin sa mga kapay. Hallelujah, ang kanyang ang mahal-pumili. Ukay sarap palang magpuri sa Kanya. Ukay sarap na awitan siya. Ukay sarap isigaw-sigaw ang pangalan niya. Ukay sarap umiyak-iyak. Ukay sarap lumaway-kaway. Ukay sarap lumangoy-langoy. Bakit siya Kanya? Purihin, awitan. Purihin, awitan, isigaw-sigaw, banal ang pangalan ng Panginoon. Purihin, awitan, isigaw-sigaw, Jesus ang pangalan ng Panginoon. Purihin, awitan, isigaw-sigaw, banal ang pangalan ng Panginoon. Purihin, awitan, isigaw-sigaw, Jesus ang pangalan
pangalan ng Panginoon. Jesus ang pangalan ng Panginoon. Jesus ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Napakasarap ang sumayaw. Napakasarap ang umawit. Ang isigaw-sigaw ang iyong pong dakilang pangalan. Ang pangalan mo, O Diyos, na makapangyarihan. Panginoong Jesus. Narito nga po kami, Panginoon. Pasalamatan ka. Papupurihan ka. Sadyang napakabuti mo, O Diyos, sa aming po mga buhay. The reason why kung bakit mo kami nilikha, O Diyos, upang sambahin ka, upang itaas ka, upang maparagalan ka, Panginoon, sa aming po mga buhay. Ikaw ang aming tunay na Diyos, iisang Diyos, makarapat-dapat, nag-itanghal at masasalamatan. Hallelujah. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo, aking kaluguran ang siyang nais mo. Maging nagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka, magpakailanman itataas kita. Sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo, aking Diyos, kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. Ako'y nilikha sadyang para sa'yo, lahat sa akin iaalay sa'yo, aking Diyos, kaluguran ang siyang nais ko.
kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian mong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ang aming piling, isisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Pagkakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, buong karangalan, kapangyarihan mo, O Diyos, ay walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Laging mawawala, ikaw ang tunay na Diyos. Yes, Lord. Ikaw walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming piling, isisigaw sa buong mundo.
sa'yo ang aming awit, higit ang aming hiling, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Ang kagandang mundo. Nagdarapat sa pagkat nailan malang kasalamatan sa iyong kapilihan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pong presensya. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. At Lord God, sa iyo lamang namin ito binabalik ng buong puso at pasasalamat ay natatangi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito, siguro po, dito na natin tatapusin yung ating series. Actually, hindi na to kasama, but it's like a wrap-up dahil malapit ng Christmas at patapos na yung taon. So, we need also to let go of this study dahil para magaanan na rin tayo. Kasi mabigat talaga yung teaching. Actually, marami tayong mga iba't ibang problema, iba't ibang hinaharap na mga challenges sa buhay at yung buong iglesia ngayong etong pandemic na ito, yung COVID-19, ay maraming naging problema, maraming naging issues, maraming naging pagbabago, adjustment, kahit sa mga pamilya sa loob ng bahay, which is yun sana yung pinaka-key ng growth ng church, spiritual growth actually. Sa amin lang, just a short story, testimony. Talagang inaamin ko na merong dysfunction sa loob ng pamilya, bahay, ganyan. Even in studies, sa aming anak, talagang ang pag-aaral ngayon ay napakalaki yung adjustment. You imagine your child behind the screen of the computer, at kung wala ka na, hindi mo na hindi mo na nakikita, hindi mo na nababantayan, hindi mo na alam kung anong nangyayari. So, ma-shock ka na lang, may mga messages yung mga professors or teachers, ganito, ganyan. And also, we have dysfunctional parents na hindi marunong turuan yung kanilang anak, hindi marunong kung paano i-monitor yung mga anak, and so on and so forth. Hindi ko alam sa corporate world, sa mga trabaho, kung ano naman yung paano nila na-check yung those who are working from home. And even yung church mismo ay napakalaki yung adjustment talaga. And lumabas talaga yung napakadaming issues, even in ministry issues, the dysfunctional leaders, dysfunctional yung structure ng leadership ay nag-iba. At saka hindi ganun kahanda yung iglesia kung paano tugunan ito. And this connects to our study sa Revelation.
Dahil halimbawa, kung bago pa dumating yung mga issues na to ay dati na tayong dysfunctional. Alam niyo yung dysfunctional? It is like, alam niyo yung job description. Like for example, isang trabaho na ito yung job description niya. So to be dysfunctional, hindi mo na fulfill yung naandun sa job description mo. Like for example, anong job description ng janitor? Maglinis, pinakasimpleng bagay. O hindi naglinis, dysfunction. Yung ano. So ganun po yun. Kaya yung church, maraming issues ngayon na nagbubukas na yung ano, na ngayon nakikita. Nandyan yung split, nandyan yung pagkakabahagi ng mga leaders, ng mga iba't ibang branches ng Christianity, na andito yung papaano ibalik ba or ituloy yung naging pagbabago ng pandemic. Like for example, yung mga online na yan. Kasi dati naman marami na yon. Kasi kahit sa seminary, pinag-aralan na namin yun. At noon pa, kahit nung ako'y sumasakay pa sa barko, ilang taon na ba? 10 years ago, 10 years back, ay meron na yung online church na yon. Kahit nga sa barko, kung may signal. Kasi noon, mahal pa yung signal sa amin eh. Yung $20 mo, ilang minutes lang yun. Or ilang, ano ba yung tawag dyan? Basta, konti lang yung data na andun sa $20 mo. Ngayon yata mura na yung mga charges sa satellite, through satellite. So, meaning, nagiging messy kung papaano ayusin itong sistema ngayon ng church. So, ito yung malaking adjustment ng iglesia. Isang church o isang pamilya, merong anak na itago natin sa pangalang Charlie na merong autism. Yung mga magulang, alam niyo yung autism? Yung autistic child, yung may sariling mundo. Yan, mahirap alagaan yon. Naaalagahan naman, may ano naman, pero kung isasali mo sa mga normal na mga bata, medyo magkakaroon ng konting problema or malaking problema kung hindi ka marunong mag-handle. So, yung mga magulang nung si Charlie ay gustong mag-church. Maaring nakapakinig na sila, maaring doon din sila umaasa ng pag-asa para sa kung paano ma-address yung or matulungan sila para ano yung anak nila, maalagaan, ma-involve sa social life, magkaroon ng mga kaibigan, and so on. And most of all, magkaroon sila ng spiritual feeding or yung tinatawag nating growth as a family. So parents na merong anak na ano. Ngayon, nagsikap sila at nakahanap na ng church na pupuntahan, mag-attend sila, parang home church, magiging home church sila. Isang Sunday school or Sunday school service ng mga bata, halos malapit ng matapos, tinawag yung mga parents, pinatawag nung nag-handle ng mga children. Sabi, "Ma'am, sir, hindi na namin kaya yung anak ninyo. Talagang nahihirapan kami." And then isang meeting, sabi, pwedeng maghanap na lang kayo ng ibang church na may mga ministry na ganito. So cut the story short, nakahanap din sila. Siguro mga parang CCF or GCF, mga ganyan. And then, dumating din yung point na ganun din. Sumurrender din sila, sumuko din sila. So, ganun na naman ang sinabi, pwedeng maghanap na lang kayo ng baka merong ibang church na may ministry na mas special or mas, ito yung specialized nila kaysa sa amin, mas yung strength nila yon. So, naghanap sila at medyo nahirapan na sila hanggang dumating sa punto na naisip nila na napakahirap talaga
mag-attend ng church. Biro mo yung ibang tao, may mga narinig na akong mga kwento, may mga personal mismo na-encounter ko ng mga tao na talagang nahirapan sa church. Minsan pagka in-invite mo, church lang po ng mga mayayaman yan. Bakit? Kasi kailangan may pera ka, ihulog mo sa box. Hindi po, kahit naman wala. Talagang nagre-resist sila at talagang umaayaw sila dahil sa ganong sistema na takot sila. So kasi pag nandyan ka na, hindi na maiiwasan talaga. Tapos pagpasok mo palang, bibigyan ka ng envelope. Siyempre kung wala kang ilalagay, matatakot ka. So ayaw nang bumalik. Ayaw nang mag-church. So, ganun din yung pamilya na yon, yung may anak na autism, ay sumurrender to the point na hindi na talaga sila nag-attend ng church. So, maaaring doon naman papasok ang mga online para makapakinig sila ng salita ng Diyos. Pero naandun yung desire nila. The problem is, yung church minsan ay dysfunctional, uncomfortable, madalas painful pa nga nasasaktan sila. At nakikita nila walang pagkakaisa, may mga kanya-kanyang plano at desisyon, and so on and so forth. So, we have also pastors, workers, leaders who fail sa church, who fail God, who fail yung mga function nila dapat ay wala na. Nagiging dysfunctional sila at na-offend din nila yung mga congregations. So, nagkakaroon ng mess sa loob ng church. Pero may may mga pastors din at saka mga leaders na nagtitiis, sobrang pagtitiis din sa mga panlalait, sa mga maraming masasakit na ibinabato sa kanila, galing sa miyembro, galing sa leaders, galing sa elders. Biro mo, meron nga akong naging kaklase sa ATS na isang elder sa isang malaking church. Actually, mainstream church. Isa siyang retired sabi niya kasi tumigil na siya sa pagpapractice ng dentista siya. And then, pumasok sa seminary, kaya lang special student lang siya. Yung pag special student kasi, may limit. So, hindi mo, halimbawa, like for example, may limit na, for example, sabihin natin, ilan nga ba yun? 18 units or 21 units, basta ganyan. Hanggang ganyan lang yung pwede mong kunin. So, kinuha niya, in-advisean din ng sa mga nagtatanggap dun sa seminary kung ano yung gusto niyang matutunan, and so yan ang binigay na mga subjects. Naging kaklase ko sa isang subject, I think ministry issues, ay doon niya nakita yung lahat ng mga problema niya. So ngayon, nawala na yung problema niya doon sa pastor niya or mga pastor nila, kasi isa rin siyang mataas na elder Pagka-elder, sinabi mo doon sa church nila, malaking church yun, ay talagang mataas ang elder. Pwede mong anuhin yung pastor. Iba kasi yung nila yung structure ng leadership. So, pero doon siya sa seminary na transform at nakita niya na dysfunctional leader pala ako. So, mali pala yung mga ginagawa ko. Ang gusto niyang malaman sana na mapatunayan niyang mali yung pastor niya. Pero, iba yung natutunan. Pero, nagpapasalamat siya. So, yun yung mga iba't ibang problema. Some observers say, we are in danger of losing a whole generation of embittered soul. Na ang tingin nila sa church ay nawala na yung relevance niya at nanineglect yung mga pangangailangan nung pumupunta sa church. May mga church na rin ngayon na karamihan mga members, workers, leaders, at pati na rin yung mga pastor nila ay galing sa iba't ibang church na nasaktan sila, na pumunta sa isang, tapos nandun na sila lahat. Parang gano'n. Nakuha niyo po yung ibig sabihin. Dito sa Pilipinas, maraming gano'n Sa Amerika, lalo. Kaya nga, napakadami na ng church, yun yung malungkot, yun yung messy, na pwede natin tawagin messy.
Kasi nga, imbis na soul winning from zero to receiving Christ, hindi. From other church, nasaktan, umalis, tapos napunta sa church, lahat sila ganun yung, halos lahat sila ganun yung sitwasyon. You see how messy the church is? So this morning, yung ating tatalakayin, despite appearance, God is remaking the church in His image. Sa lahat ng ating, marami pa dapat banggitin ikakat ko doon. Sa lahat ng ating napakinggan, yung mga mess ng church. And yet, we continue to call the church one, holy, Catholic, and Apostolic. Saan natin makikita yon? Sa Creed. Particularly in Nicene Creed. We continue to call the church holy. According to Nicene Creed, alam niyo ba pag sinabing one? Ito yung classical mark kasi ng church The church is one. Okay? Hindi niyo pa alam yon? Holy. Hindi niyo pa rin alam yon? The church is one, the church is holy. And then the church is Catholic. So, hindi yun Roman Hindi yun yung Roman Catholic. Kasi ang Catholic na sinabi dito dun nung panahon ng Nicene Creed, it's universal. Walang pinipili na lahi, na race. And then, apostolic. Apostolic, ito yung ginagawa doon according to sa Great Commission. And we confess that the church is formed through the Holy Spirit and participates in God's own holiness. Minsan, tinatawag na spotted bride yung church. Sa iba naman, pinoproclaim nila that the church is a glorious, without spot or wrinkle na bride. Pwede ba natin tawagin yung church natin na ganon? Without spot or spotted? Sa gitna po, sa lahat ng alam natin o idea natin tungkol sa church, paano natin maipapaliwanag ang contradiction between what we believe about the church and what the church experience or what we experience in the church? Nakuha niyo po? Paano natin maipapaliwanag yung contradiction nung idea natin tungkol sa church at yung nararanasan natin sa loob ng church? Magkatugma kaya? Or nananatiling, ano ba yung contradiction? Magkasalungat. Tama po ba? Or nananatiling magkasalungat. Pag sinabi natin the church is one, ang na-experience mo, bahagi. So magkasalungat. Ang pagkakaunawa mo, the church is holy. Pero ang na-experience mo, it is messy. Okay? Ang pagkakaunawa mo, ang church is Catholic, universal. Pero may pinipili. Yung mayaman lang, yung maganda lang ang damit, yung nakasapatos lang, yung mga nakatsinelas at mabako at hindi maganda ang damit, hindi mo pinapansin. So it is really messy. Ang one dito, ibig sabihin, united sila. Lahat ng local church ay may pagkakaisa. Yung holy means surrendered lives. Ito yung theological term niya sa Bible na mababasa natin, sanctified. Ito yung holy. Yung Catholic, it is universal regardless of race, civil, social, physical, and or economic status. Apostolic, meaning ito yung lahat ng gawain ng iglesia, ng church, ay nakasentro po sa Great Commission. So kaya nga, yan, meron tayo niyan. Winning soul, making disciple, planting churches. But sometimes we are messy in doing that.
and we are dysfunctional. So, isa lang ba na wishful thinking na isipin natin o ipapreng natin na ang church ay banal? Na ang church ay holy? Pwede ba natin sabihin na ang mga pasakit, kirot, sama ng loob, o mga pagkabahabahagi ay sadyang hindi maiiwasan? Parang dun na lang ba tayo mananatili na sabihin natin na yung nararanasan nating hindi maganda sa church ay sabihin na lang natin na sadyang hindi maiwasan yan. Sa kahit saan ka pumuntang church, merong ganyan. So, it is okay to proclaim that. Let us begin with the broken church. Becoming who we are. Kung meron man sa Bible ang dysfunctional church, it was the church in Corinth. Sa 1 Corinthians 12, mag-focus na lang tayo sa 12. Marami pa pong iba. At sinundan sa pagbanggit doon sa final last book of the Christian Bible, Revelation, doon sa chapter 2 and 3, ang 7 uri ng issue, iba't ibang issue sa church, na siya yung nag-encompass lahat ng parang yung picture ng buong iglesia ay makikita mo doon sa 7 churches na yon. Sa unang sulat ni Pablo sa mga tiga-Korinto, wari mo'y napakahabang listahan ng mga problema, samot-saring issues sa church, lalo na dito sa Corinth. And every chapter sa 1 Corinthians presents at least one issue na that the church is missing the mark. Ang mga makikita mo doon, mga scandals, disagreements, confusions, divisions, sexual immorality, idolatry, at yung mga outright sin na patuloy nilang ginagawa, members quarrel, pridefully taking sides ng bawat isa. Ay, oo, mali yan, mali siya, ganyan. Tapos kayo, kampi-kampi na kayo, nag-away-away na. Maski anong sermon na ibigay ng pastor nila, nag-amen lang sila, pero pagkatapos, balik na naman sa dati. Kasi, ganun pa rin ang ugali. Yan ang mga issues, iba't ibang issues sa church ng Corinth. At sa iba ding mga churches na nabanggit dun sa Revelations 2 and 3. Sa 1 Corinthians 1, 2, chapter 1, verse 2, sa iglesia ng Diyos ay na nasa Corinto, sa mga katuwid, bagay sa mga paging banal kay Kristo ay tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So sa panimula pa lang ng sulat ni Pablo dito sa Corinto, nakita na ni Pablo na ang kumbaga parang inaddress niya, tinawag niya yung mga miyembro na banal. Yung lahat ng church members, meron doon sa English translation, sanctified, that they are sanctified in Christ Jesus. At tinawag niya silang mga saints, santo. So sa kabila ng messiness ng church, yun yung address niya. Bakit po? May nakukuha na po ba kayong point simula pa kaninang umpisa? I am delivering inductive, sermon. Na gusto nyo ba na tawagin tayong hindi holy? Messy church? Gusto ba natin yon? So, despite dun sa mga napakadaming issues, ang church ay tinawag na holy. Ang church ay tinawag na sanctified. Ibig sabihin, surrendered lives ng mga believers, lahat ng members, ganun yun eh. That's who we are. Hello? Ganon tayo dapat. Kasi ganon talaga ang church. So yung messiness na kanina dun sa introduction natin na yung mga sasabihin natin, lahat ng hindi magandang karanasan ay pwede nating sabihin, sadyang hindi maiiwasan. Pero kaya natin solusyonan. Gusto ba nating solusyonan o hindi? Kasi yun yung process ng pagre-recreate sa atin ng Panginoon. Kaya nga narinig mo sa Revelation, New Jerusalem, New Creation. Hindi mo pwedeng imaginein na i-renovate ni Lord ang mundo.
So it is a spiritual recreation sa kanyang mga anak, sa kanyang mga tinubos. In a sense, sinasabi ni Pablo sa kanila, you are holy, now become who you are. To paraphrase the introduction ni Pablo. Hindi ikaw yung chismosa, hindi ikaw si Marites, o ano pa yung mga pangalan na binanggit doon sa mga sinishare ni Brother Etienne. Sorry ginamit ko lang. Di ba yung mga iba't ibang pangalan? Hindi ikaw yun, hindi ako yun, hindi tayo yun. Hindi tayo yung nakikiapid, lasinggero, nag-aalay sa mga Diyos-Diyosan, nagsusugal, o kung ano pa man ang pwede nating sabihin na nagagawa nating mga kasalanan. Hindi tayo yun. Messy nga tayo, makasalanan nga tayo, pero hindi tayo yun. Kaya nga, dapat you are to become who you are. As a church, you are one and you are holy. How can the Corinthian church be both holy and not holy? So, yun yung isang picture na pwede nating imaginein that how can we become holy and at the same time not holy? Kasi as a church, hindi natin inaano yung sarili lang natin individual. Kung halimbawa, namumuhay tayo ng banal, namumuhay tayo ayon sa lahat ng kalooban ng Diyos, lahat maingat tayo, pero yung iba, hindi. So, kasama ka pa rin doon sa not holy. Kasi bilang church, buo yun. Hindi individual. So, kaya nga, makikita ko natin sa lahat ng mga sulat ni Pablo na kailangan, yun yung point, yung kailangan magtulungan. Kasi nga, yung picture natin, yung witness na tinatawag doon sa Revelation, yung magiging witness natin, yung nakikita kasi ng tao kung ano yung itsura natin. Ay, yung mga tiga-CCF, mga ano, lahat yan. Mababait lahat yan. Sorry po, may nabanggit ako. Merong hindi. Di sira yung buong ano. Sira yung buong pangalan ng simbahan na yun. Nakita nila sa mga kung saan-saan na gumagawa ng kasalanan, lalo na leader o nag-lead sa kanila ng yung group. Di sira yung buong iglesia, lalo na yung pangalan. You see, messy. So how can the Corinthian church be both holy and not holy? One way to explain this paradox is through the concept of Christ's imputed righteousness. And we usually apply this to individual, pero applicable ito sa church as a whole, as corporate. So, to have Christ's righteousness imputed to us means it belongs to us and counts in our favor. Ibig sabihin, ang righteousness na inilagay ni Kristo sa atin ay natatakpan na yung ating mga kasalanan, yung ating messiness, yung ating mga lahat ng hindi magandang makikita sa atin. Dahil nga, likas na tayo ay makasalanan. So, yung imputed righteousness na yan, tinakpan niya yun. At unti-unti tayong sinasanctify, yung sanctification na yun yung parang ginagawa natin sa discipleship, lahat ng mga inaaral natin para tayo ay lumago, at unti-unti nawawala yung mga tinakpan ng imputed righteousness. Nakuha niyo po? Yun yung growth. To claim that the church can enjoy imputed righteousness, it is not to ignore its failings and shortcomings. Lahat ng church ay may kahinaan, kapalpakan, kabiguan, etc. But it does remind us of an important aspect of holiness. It is derived from another source. Kasi kung sa atin lang, wala ang holiness sa atin. So it has to derive from other source. Tandaan na ang holiness na yan ay galing mismo sa Diyos. Yun yung imputed righteousness na nag-e-enable sa atin. Kaya nakakaya natin magpaka-banal.
Kung tayo lang sa sarili natin, hindi natin kaya yon dahil wala sa likas natin ang banal. Likas sa tao ang kasamaan. You see? Sinfulness. Kaya nga, nung tinubos tayo, nilagay ni Kristo ang kanyang righteousness sa atin upang yun ang mangibabaw. You see? Kaya nga, pag nagkakamali tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan, ay kumikilos yung righteousness na yon. Nire-remind niya tayo. At lagi nitong tinatakpan yung sinfulness natin. Ito rin ang mag-enable sa atin na malabanan natin ang kasalanan. Hindi ibig sabihin na i-claim natin na gawin mo lahat ang gusto mo kasi naandyan yung righteousness ng Panginoon na tatakip dun sa magagawa mong makasalanan. Hindi. But it will eventually sanctify you. Babaguhin ka niya. Human beings derive their holiness from the uniqueness or the unique holiness of God. Sa Old Testament, I am the Lord who makes you holy. Exodus and Leviticus. Lahat yan, yung Pentateuch. I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy because I am holy. I am the Lord who brought you up out of Egypt and be your God. Therefore, be holy because I am holy. Consecrate yourselves and be holy because I, the Lord your God, am holy. You are to be holy to me because I, the Lord, am holy and I have set you apart from the nations to be my own. So, yun yung isang contradiction na nabanggit natin kanina, na pag sinabi natin, tinanggap natin si Kristo, meron kaming children sa Ilocos, no? Yung mga ano ba tawag niyan? Ano ba tawag niyan? Yung mga nagtuturo sa mga bata? Brother Diggs, andyan ba? Sunday school teacher? Oo, yan. Kasi sa ibang churches may Sunday school din na mga adults eh. So, yung sa children, ano ba yung sabi niya? May mga tanong sila kasi yung marami na silang pinag-aralan at kung tatanungin mo, nasaan si Jesus? Hindi doon. Hindi yun. Ang sagot nila, nandito sa heart namin. Nandito. So, if Jesus is in our hearts, can we still become unholy? Or at the same time, si Jesus nandito, at the same time, yung buhay natin unholy. So, messy talaga, no? Our holiness is derived from relationship with God. At sabi ni David Thompson, characteristically in the Old Testament, holy describes someone and something in a defined relationship. Someone or something has been separated from the profane or the unclean to specific relationship with God. What is described relationally on the one hand as holy, yung separate, or on the other hand profane, or yung common as described ritually as clean or unclean. Thus, in this context, clean and unclean do not substantially describe the condition of the person or thing, but characterize it with respect to its relationship to the divine. To be clean, in the sense, is to be holy, set in relation to God. To be unclean is to be unholy, out of and unfit for relation to the divine. In either case, the point is proper and improper relation to God. So do we have the proper relationship with God? Or the improper? Kung magkakaroon po tayo ng tamang relationship sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, dahil tinanggap natin siya, yung righteousness na yan ay imputed na sa atin. To explain further, yung imputed, parang lahat tayo na bakunahan, no? Yung imputed na yan, parang bakuna na in-inject sa'yo at naandyan na yan sa'yo. Yung righteousness na yon. Nasa system mo na yon. Kaya siya yung lumalaban dun sa likas natin na masama.
Subalit ang church ay nananatiling malayo sa dapat nating maging ayon sa pagkakatawag sa atin dahil hindi natin naiisip na naandyan yung righteousness o di kaya dinidisregard natin, pinababayaan natin, hindi natin pinapansin. So, ito lang ba ang ma-expect natin? To continue failing and allowing God's righteousness to cover for us, na maging relax lang tayo kasi nandiyan naman yung righteousness, okay lang ba tayo? No. Our holiness goes further. Kaya nga, kailangan natin mag-grow. Hindi yung alam lang natin na tayo pinagbanal ng Diyos because yung righteousness ni Kristo na inimpute sa atin, nilagay sa atin, at hindi rin yung alam lang natin na ang kabanalan na yan ay galing sa Kanya. Bagkus nais ng Diyos na i-remake tayo upang maging tunay na banal. So ano man yung sitwasyon natin, God is working in remaking us. God seeks to remake us as truly holy na Kanyang mga anak. To change us from sinners to saints who live in holy communion with Him. So, yun yung, and holy communion with each other. So, hindi lang yung sabihin natin, okay na ako, may relationship ako kay Panginoon, kay God, kay Jesus. Pero tingnan mo yung katabi mo, hindi kayo bati. Ngitian mo nga yung katabi mo. Amen. So, kaya nga, kung papansinin natin, babalikan natin yung sa pamagat natin, become who we are as the church. Gaya ng declaration sa Creed, Nicene Creed. I believe in the one, holy, Catholic, ito yung universal, hindi Roman ha. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. Kaya nga, kung papansinin mo natin dun sa mga napag-aralan natin sa Revelation, kaya nga napakaganda yung Revelation kasi pag naaral mo na yung Revelation, madali kang makarelate dito sa New Testament passages. Kaya kung papansinin mo natin sa Revelation, ang pwede lang doon sa New Jerusalem ay ang new creation. So, kung hindi gagawin ng ating Panginoon to remake us into His image or in His image, hindi tayo makakapasok doon sa New Jerusalem. Yun. People that are truly transformed from the inside out, imputed righteousness must be followed with imparted righteousness. So, imputed and then impartation. Pagka nananalaytay na sa ating sistema yung righteousness at i-impart yung righteousness mismo ni Kristo. So, yun na yung kabuuan ng ating pagiging holy na tawagin. Kumbaga, ang Diyos ay hindi tumitigil na kumikilos sa atin upang makamit natin yung estado na tayo'y banal o maging banal. God is recreating us in His image. The broken, messy, and yet holy church. Despite our different appearances, God is remaking us in His image. Next, the messy church with outstretched hands. It is important to distinguish between true and false meanings of holiness. Dahil napakadali lang i-equate ang kahulugan ng holiness doon sa avoiding sinful acts. Pag in-avoid natin yung, ay, iwasan ko yan kasi kasalanan yan. Ini-equate na natin yung holiness doon. So, madali lang yun na i-equate yun, di ba? Pero, ito yung underlying disagreement sa pagitan ni Jesus at ang mga Pariseyo. Kasi ang mga Pariseyo, kung matatandaan ho natin sa mga Gospels, yung 4 Gospel na passages, ay laging nakafocus sila, nakasentro sila sa law.
yung para masundan nila yon, magawa nila yon, at maiwasan nila yung makagawa ng pinagbabawal ng law. And then, naandun na yung tatawagin na nila yung sarili nila na mga banal. Kasi yun nga. Ang mga Pariseo, gusto lang nilang sundin lahat ng nandun sa law or religious laws, kung tawagin, na perfect nilang masunod yun para matawag silang righteous at walang kasalanan. But Jesus pointed out again and again na ang pinakamahalaga dito ay yung condition ng heart natin. The condition of the heart. Maaaring sabihin ng mga Pariseo na wala silang sala, technically, kasi sinusunod nila point by point, technically, yung lahat ng nandun sa kautusan, at gaya nga ng paliwanag ni Pablo dun sa mga taga-Filipos, pero hindi nila nagagawa kung ano ang mahalaga na sinabi ni Kristo dito. What Christ values most is the life of love. Ano ba yung text natin? 1 Corinthians 12. Yun. Yung life of love nasa kasunod nun. If we define human holiness as being sinless, we have defined it merely by an absence. But holiness is never a passive condition na parang iiwasan o ititigil mo lang gumawa ng kasalanan o mga kamalian. Human holiness requires the purposeful desire to walk rightly. May intention ka talaga na lumakad ng matuwid. The best definition of holiness then is love. An active, engaged, embodied love of God for each other and for the world. In the context of the church, ang kahulugan ng holiness ay ang pagsasapamuhay ng yung panawagang mahalin ang kapwa. So, biro mo, yun lang, parang napakasimple yun, no? Pero pag meron kang hindi mapatawad, mahirap gawin yun. Pero actually, napakasimple lang yun. And that is called holiness. And then, nasusunod mo pa yung, hello, ano ba yung holiness? Ano ba yung love? Kung paano ba natin pwedeng sabihin? Kung magkakambal ang holiness at saka love, to love yourself, to love God, yourself, and your neighbor, ano yun? Great command. Diba? So, sa ganon, namumuhay na pala tayo na banal. So, if we hate, kung galit ka sa katabi mo, so, ibig sabihin, you are unholy. Parang ganun lang pala kasimple, no? You see? We become the body of Christ in His bodily absence. Kung saan pupunta si Kristo o kung saan ano dapat ang ginagawa niyang ministry, dapat ganun din ang church. Nakita ba natin ang Panginoon na ano ba tawag niya? Yung nagalit or hindi. Iba yung nagalit eh. Yung hate niya yung mga Pharisees. Nakita ba natin na gano'n? Hindi ba tinuturuan lang naman niya? Parang itinatama niya yung mga prinsipyo nila na nakatutok lang dun sa kung ano-anong naandun na hinalo-halo nila dun sa law na ibinigay ng Diyos. Pero hindi talaga nila nakita yung point. So kung tutusin, kung titingnan natin yung rebuke na yun ay may pag-ibig. Kasi kung sinunod mo yun at namulat ka, nakita mo yung point na pag-ibig lang pala ang susi para ako'y maging banal. We are to minister also to the poor, kung yun ang ginagawa ni Kristo, the outcast, the stranger, and the vulnerable. Ito yung tinatawag na marginalized dun sa scripture. We are to feed them, invite them in, heal them when they are in pain, or kung ano man ang kailangan, show them hospitality, hindi yung
makita mo yung mayaman, magandang damit, or mabango. Itong upuan yung maganda. Pero yung nakachinelas, doon ka, yung yung malapit nang maputol yung paa ng upuan, doon ka na lang umupo. Kasi yung magaganda dito para sa mga VIP. So, hindi po ganon dapat. Amen? So, our hearts are cleansed by God, and this should force us as a church to get our feet dirty, na mag-minister dun sa messiness of the word, of this word. Ibig sabihin, kung saan man tayo, hindi man natin kaya, sabihin natin, pupunta ba tayo sa ibang bansa? Hindi, doon kung saan tayo. Amen. Kung lahat ng church ganyan, edi yung buong church ay nakakapag-minister doon sa messy word. If the church is to be holy, it must fulfill its ultimate purpose as Christ's body with outstretched arms. Kaya nga, yung panalangin natin na i-extend ng Diyos yung kanyang kamay, ginagamit niya ang kanyang kamay. Sino ba yung kamay? Nagets niyo na? Kung one body ang church, kung ang church ay body, katawan ng Kristo, nandito sa atin yung kamay, mata, tenga, and so on. Lahat ng parts ng body. So, tayo rin yun gagamitin niya. Yung kamay na sinasabi natin, abutin. So, Christ's body with outstretched hands. Tayo ba ay nagsawa ng tumulong sa mahihirap? Dahil naghirap na rin tayo? Iniitsapwera ba natin yung mga pulubi? Pag nakakita ba tayo ng pulubi na gustong umakyat, gaganon ba tayo? Yung laging humihingi sa'yo dati ng 100, hindi mo na nakita sa church. Sister, penging 100. Wala kaming pangkain. Wala kaming almusal. Pinabayaan na ba natin yung mga walang trabaho? Yung mga nawalan ng trabaho din? Or hanap buhay itong pandemic na to? Sinisipa ba natin yung palaging lumalapit sa atin? Minsan, halata na rin na mahalata na yung trauma natin minsan na pag may lumapit, parang takot ka na kaagad. Ganun po ba tayo? Na pag may lumapit, iniisip na natin kaagad na hihingi sa atin, pero may dala-dala pala siyang saging. You see? Namimili ba tayo ng membro? Why not minister to them all and represent Christ to them? As one body. So, syempre, ito isang paalala. Naintindihan po natin yung sitwasyon natin, yung mga pandemya na mahirap naman talaga mag-minister, lalo na kung may social distancing. Paano mag-minister? May ano ba tawag doon? Yung hawak ng polis? Yan, talk ba yun? Na sabi mo, tusukin mo ganyan. O, hanggang ganyan lang tayo O, anong kailangan mo? Kung literal na ganun, matakot yun. So, wag po natin pabayaan, no? Kagaya minsan na kahit sa bahay, minsan maraming dumadaan na naghihingi. Kaya nga minsan pag may kumatok, may nagtawag-tawag dun sa gate mo, sisilip ka muna. Pag nakita mo mukhang hihingi, wala. balik ka na lang. Di ba? Paano natin i-address yung mga ganon sitwasyon? So, ngayon, Christmas season na, no? So, siguro kahit maliit o malaking paraan, ano man yung kakayanan natin, isipin na lang natin kung paano tayo makatulong. Kung wala naman talaga, kung ang pera mo ay halimbawa 1,000, ang gusto mong ibigay yung 5 piso, paano mo yung suklian? Balik ka na lang, brother. Kasi buo pa yung pera ko. Balik ka na lang,
O paano natin i-address yun? O ano bang, gutom ka ba? Ano, bigyan mo ng tubig, o prutas, o anong meron ka. Diba? Alam mo naman, ibigay mo yung 1,000, kung 1,000 lang yung pera mo, ibibili ka pa ng pagkain, o ano kailangan sa bahay. I mean, marami namang ibang paraan, na magagandang paraan na para makapag-minister tayo sa kanila in many ways. So, secondly, the church is meant to fulfill its purpose by living with each other in a vital, interdependent way. Kapag sinabing interdependent, hello, ano ang nagre-ring sa ating imagination o kaisipan? Kailangan natin ang bawat isa. Regardless anong estado mo sa buhay. Yung mahirap na member natin, tayo, halimbawa, ikaw mayaman ka, yung mahirap hindi mo kailangan. Kailangan mo din yun. So yung mahirap, ibig mong sabihin yung mayaman dito, hindi ko kailangan yan, mayaman yan. Kailangan mo rin yan. So ano lang yun in a literal sense. Pero, ibig sabihin, interdependent, lahat tayo ay, dapat isipin natin na kailangan natin ang bawat isa. Na wala isa sa atin ang mawala. Kasi yan din naman ang prinsipyo ng ating Panginoong Hesus na ipinalangin niya sa Diyos na hanggat maaari, kahit isa walang mawala. Hindi yung, ay sige lang, pag nawala yan, kaya natin. You see? So kung yung spiritual growth ang pinag-uusapan natin, nawala mo yung isang soul at nalugmok na sa kasalanan, yun yung sinasabi ni Jesus na hanggat maaari, ni isa walang mawala. You see? Hindi yung mawala na in a sense na parang materially kailangan mo. No. Because each of us need one another for our spiritual growth. There is no individualism in the body of Christ. No such thing as solitary Christian. Hindi mo pwedeng sabihin sa katabi mo, pag-akyat natin sa langit, hindi pa rin kita batik. Pwede ba yun? Kung sa impyerno kayo pupunta, pwede yun. Sige, punta kayo sa impyerno at away kayo dun. I cannot say of the other part, I don't need you. Rather, every part of the body needs every other part if the body is to fulfill its purpose on earth. If the body is to be Christ's witness. Although we are called to love the whole world, there are particular love we owe to each other bilang mga magkakapatid kay Kristo, bilang mga Kristiyano. At kung ikaw correct mo yung kapatid mo, make sure na hindi yung super na masasaktan siya to the point na matitisod na siya, mababackslide na siya at hindi na siya mag-serve sa Panginoon. When one part mourns, lahat ay nalulungkot din. When one part rejoices, all rejoices. We depend on each other when life becomes difficult. Hindi yung sabihin mo, buti nga sa'yo pag nakita mo nahirapan na yung kapatid mo. O di kaya sabihin mo yung laging naghingi sa'yo ng 100. Pumunta ka lang sa church para hanapin ako, no? Para hingi ka ulit ng 100. Hindi. Or manghingi ng ayuda. So, we need each other. Di ba yun naman talaga dapat ang ginagawa ng church, yung tumulong, kung ano man yung kakayanan natin, ganon. When life becomes difficult sa iba nating mga kapatid, di tulungan, ayon lang sa ating kakayanan. Kung ito lang naman ang kaya. Piso, 5, 10, 100, 1,000, 10,000, o ano yung kaya. Nakuha niyo po? In that sense, we depend on each other to lift our praises to God. Ito yung church. Ito yung church that is to be holy.
It must be characterized by relationships of mutual love and care. Pag natekano yung kuko mo, pababayaan mo ba? O yung maliit na sugat mo, pababayaan mo ba? Pwede kang mamatay. Di ba? Thirdly, the body of Christ is called to value all of its part in equal measure. This would have been surprising sa mga audience ni Pablo kasi hindi sila sanay dun sa term na equality, yung pantay-pantay. Hindi ito nakaugalian ng Greco-Roman or yung tinatawag natin Gentile society. Sa kanila, everyone had a particular part to play na ito yung malinaw na value sa kanila yun. Yun yung kaugalian nila, yun yung nakasanayan na nila at hindi sila sanay na tingnan yung problema ng iba or makiramay sila sa problema ng iba. Hindi sila sanay sa ganon. So, meaning, merong less na mas mahalaga or pwede nilang pabayaan yung iba basta okay sila, secure sila. Hindi pantay-pantay ang or hindi mahalaga sa kanila na kahit hindi pantay-pantay ang pagtingin sa... Kaya, bago sa kanila yung term na ito, yung maging tingnan yung or makiramay sa problema ng kapwa. Paul dares to proclaim that in God's economy, the less presentable parts have equal value. The disabled parts, lalo na, ay merong special honor. If the church is to be holy, it must affirm that every person is highly valued, equally needed, and deeply loved. Mali yung sabihin mo, yung upuan na yan para lang sa VIP. Hindi. Kaya ano man ang estado sa buhay, VIP man yan, tither man yan o hindi, pantay-pantay ang upuan, pantay-pantay ang pagtrato natin. Hindi yung mga tither, lalo na yung malalaking, may mga church na gano'n eh. O yung mga tither, dun mo ilagay sa mga lazy boy. May mga lazy boy tayo sa harapan. Alam niyo yung lazy boy? Yung upuan na yung malambot yun eh, malambot. Yan. May mga ganung churches, yung parang sinehan yung nila, yung mga upuan nila na magaganda. So, yung mga yung mga nakatsinelas at saka yung mga pangit ang damit, yung mga marumi tingnan, doon nyo ilagay sa likod. Yung matigas yung upuan doon nyo sila ilagay. So, bagkus, bilang isang iglesia, or iisang iglesia at katawan ni Kristo, dapat ay pantay-pantay. Kasi, pangit, maganda, maitim, maputi, mahirap, mayaman, pandak, matangkad, dapat ay pare-pareho. Pare-pareho natin silang tratuhin. Kung anong trato natin sa mga VIP, ganun din sa kanila. At ganun din ang pag-ibig natin sa kanila. Ibigin natin kagaya ng pag-ibig natin dun sa mga mas mataas ang estado sa buhay. Yung pag-aalaga na ipinakita ni Kristo sa lahat ng tao. And of course, dito sa 1 Corinthians 12, kasunod niya ay 13. Ito na yung tinatawag na love chapter. Pinapahiwatig ni Pablo rito na lahat ng problema o issues sa loob ng iglesia na na-encounter nila at ito yung inaayos niya sa mga sulat niya ay maaayos lang o ma-address lang yung mga issues na ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya nga sabi niya, ito yung dapat mangibabaw eh. Love is at the very center of holiness. Love is how holiness expressed itself. And we could even venture that love itself or holiness itself is love. So verse 3, 1 Corinthians 13, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but do not have love, sayang, I gain nothing. Lastly, the Holy Church, surrendering our lives. Kung ang kabanalan ay pag-ibig at tanging yun lang ang gawa niya,
Ang natitirang tanong na lang ay, paano tayo magiging banal? How do we get holiness? How do we become the sort of people who naturally love others? The answer is that God makes us this way. Kung balikan ho natin ang creation story sa Genesis 1:26, let us make humankind in our image according to our likeness. Makikita ho natin na yan ang original design ng sangkatauhan. You see? Create tayo in His likeness. Kaya nga, naging messy tayo doon sa Genesis 3, lalo na sa New Testament Church, nagkawatak-watak na at talagang super messy na. Pero, kailangan makita po natin yung pagkilos ng Panginoon na ginagawa ulit tayo para mabago tayo, para maibalik tayo sa original design. At hindi rin naman natin pwedeng sabihin na nagkamali ang Diyos sa pag-create sa atin. Alam nyo, minsan yun yung lagi kong iniiyak sa Panginoon na Lord, parang ano yung isip ko na naiisip ko na minsan na nagkamali kayo sa lalo na yung study ko dati sa hiddenness of God, yung atheistic aspect ng study na yon, na nagkamali ba ang Diyos? Ang Diyos ba ay nagkakamali? Na ngayon merong malaking problema na kailangan niyang ayusin? So hindi natin pwedeng sabihin yun kasi God is holy. At binigyan niya sila ng kalayaan. So, malinaw dito na binigyan, dito sa passage na to, binigyan niya ng dominion. Let them have dominion. So, may kalayaan. Hindi dapat kontrolin ng Panginoon yon. Hindi dapat bawat hakbang nila ay nandun yung worship nila, nandun yung holiness nila, pero meron silang sariling desisyon dapat. At dapat sila yung naghahari. At dito na nga nag-fall ang sangkatauhan. Dito na nga nag-fall ang tao. Bakit? Nagpadala siya sa panlilinlang ng ahas. Hello? Nakuha niyo na po nito. Na dapat nga tao ang mangibabaw. Siya dapat yung may dominion. Bakit pinayagan niya yung ahas na ginamit ng Satanas? So, kung hindi nangyari yon, kung sinunod niya ang sabi ng Diyos to have dominion, huwag mo akong utusan, o huwag mo akong sabihan ng ganyan, eto ang sinabi ng Diyos sa akin. Huwag kang makialam. Sabi niya, hindi kami kakain yan. Isa pa, twinis pa ni Satanas yung na kahit masabi mo lang daw yung mamatay ka na. Sabi niya, hindi ka mamamatay. So, ang work ng grace na provide po ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y nilinisan at pinasuot yung inaral natin sa Revelation, yung white robe. Ito na yung tanda. Ito yung robe na ito ay yung tanda na ikaw ay dilinis. Tanda na ikaw yung righteous. Diba? Imputed righteousness and then imparted. Pag yung imparted na yun na yung righteousness ni Kristo. Sinuutan ka ng white robe, ito na yung tatak mo na malinis ka na. And for us to be able to enter the New Jerusalem, we have to be clean. Sanctification is the word we use to describe imparted righteousness. The kind that moves us beyond imputed righteousness sa perception ng ating Panginoon as a holy, because we're clothed in the holiness belonging to Christ. Yan ang tanging paraan upang makapasok po tayo dun sa New Jerusalem at makamtan ang pangakong habang o yung buhay na walang hanggan. Otherwise, kung sino man mananatiling unclean, wala yung robe na yon, itatapon sila sa lake of fire burning with sulfur.
sa Revelations 19. Walang ibang gusto ang ating Diyos kundi gawin tayong tunay na banal, and He has commanded that we must cooperate with this process. So, nandun pa rin yung ng tao, yung kalayaan na pumili. Magko-cooperate ba tayo? Hindi. Nung una pang tinanggap natin si Hesus Kristo, nagsimula na ang Diyos na gawin tayong banal. He is already started working in remaking us in His image. At napapabagal lang ito dahil hindi tayo nagko-cooperate. Yung ginagawa ng Diyos upang tayo'y gawing banal, ito yung tinatawag na spiritual growth natin. Habang tayo ay stagnant, isa yan na sign na hindi tayo nagko-cooperate sa process ng remaking. Kaya yung growth mabagal, or yung stagnant na hindi na talaga nag-grow. Ang danger nun, maaring mamatay ka na spiritually. At merong isang elemento, mahalagang elemento sa growth na ito, na kung tawagin ng mga theologians yung progressive sanctification. Ibig sabihin nito, you are being transformed into yung inner being natin na maging kagaya ng ating Panginoong Yesus. Progressive sanctification also involves being renewed in the image of God. So, ito yung essence ng God's love. God's image in us is our capacity to love and be loved. Habang tayo lumalago sa sanctification na ito, lalago din ang kapasidad nating magmahal ng iba o magmahal ng kapwa natin. Katulad ni Kristo. And we grow in our willingness and ability to surrender our lives to God. Ang surrender na ito ay tinatawag na entire devotion. Ito yung kailangan upang makapag-cooperate tayo doon sa spiritual growth na yon. Pero hindi pa ito yung core. Yung entire devotion, hindi pa po ito yung core. It is the only proper response to God's love for us. Kung tunay nga, naunawahan ho natin yung pag-ibig ng Diyos in a deeply personal way na lubos na alam natin na tayo tinanggap at pinatawad, we will naturally surrender our hearts to God. So, habang tayo naman ay lumalago dun sa pagkakaunawa natin tungkol sa ginawa ng Diyos para sa atin at sa atin, buhay mismo, ang pag-ibig natin sa Diyos ay lalago din. Ito ang isang major cause kung bakit walang unity sa church, hindi natin lubos na mahal ang Diyos. Kaya nga kung nandyan yung entire devotion and then yung total surrender ng buhay natin at naandun yung love mo sa Panginoon, and then the church will become united. In Romans 8, sabi ni Pablo na inassure niya yung pag-ibig ng Panginoon, the Spirit testified that he was a child of God. So kaya nga pag nandun na yun, tatawagin ka ng child of God. At ano ang response ni Pablo? Dito sa acceptance na ito, he cried out to God, sabi niya, Abba, Father. So tinanggap din niya yung pagtanggap sa kanya bilang anak, tinanggap din niya ang Diyos bilang Ama. So, ito na yung pag-ibig, ito na yung relationship, ito na yung intimacy. Entire devotion means a deep, consistent love for God. Hindi yung sasabihin mo na mahal mo ang Diyos dahil naiyak ka lang sa pag-awit ng kanta. So, sa pag-awit ng kanta. The kind of complete surrender displays singleness of heart toward God, leaving no room for idols or rivals. So God is remaking us in His image. Let us pray. Father God, this is your church, and the church is the body of Christ. Therefore, it should be holy, and help us, Lord, to become holy. Kung hindi namin napapansin, hindi kami nakaka-cooperate sa pagkilos mo sa buhay namin,
Ngayon pa lamang, Panginoon, panalangin ko na i-touch mo ang bawat isa, Panginoon, that we all cooperate in the process of remaking us. We thank you, Father, for reminding us that we need to cooperate in that process. At salamat, O Diyos, sa walang tigil mong pagkilos sa amin upang kami baguhin araw-araw. Lahat ng mga nangyayari, lahat ng na-encounter namin sa buhay, masama o hindi masama, salamat, O Diyos, dahil binabago mo kami. We thank you for your message for us today. We thank you for your love to us. We thank you for Jesus that we celebrate every Christmas. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig na yan na ibinigay mo sa amin. And we praise you. We give to you our entire devotion. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo. Atin pong muling awitan natin, Panginoon. At may pasasalamat sapagkat tayo naman po ay nakarinig ng isang magandang balita. Hallelujah. Amen po. I will bless the Lord with all my soul, the one who made me whole. Hallelujah. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. You are alone, my heart. I will bless the Lord with all my soul. I will tell of all to my dear love. Hold me from the dark into your light. You are alone, my heart. I will tell of all your love. Holy are you, Lord. Holy are you, Lord. My heart will sing out by thee. Son of God, my soul will cry out for thee. Lamb of God, my life will sing out. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. For you alone, you alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. You alone, my heart will sing. I will tell of all your mighty Holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will
inaalay ang tunay na papuri at pagsamba, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa ginawa mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Wala kami magagawa, Panginoon. Hindi mo kami sinamahan. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras na ito, Diyos, Lord, ang nais mo, Panginoon, sa imitsahe sa umaga ito, Panginoon, na kami lumago, Panginoon. Hallelujah. Magkaroon kami ng unity, O Diyos, magkaisa, at mag-operate, Panginoon, sa mga nais mong gawin sa aming mga buhay, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat kami mahina, O Diyos. Palakasin mo, Panginoon, ang aming Espiritu, Panginoon, upang magampanan namin, O Diyos, ang lahat ng nais mo sa aming mga buhay sa oras na ito. Lord, alam ko na binago mo kami, Panginoon. At pagtuloy mo kami binabago, O Diyos. Huwag mo hayaan, Panginoon, na isa sa amin ay mawalay, Panginoon. Hawakan mo ang aming panampalataya, O Diyos, sa iyo. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, higit sa lahat, God, ibigay mo sa amin, Panginoon. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, na kami mabago, O God. Hayaan mo na lumakad kami na may sa buhay na banal. At hayaan mo, Panginoon, na iyong katwiran itong aming magkamuhay sa araw-araw. Tulungan mo kami, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Buksan mo ang puso ng bawat isa sa oras na ito, Panginoon. At hayaan mo na ikaw kumilos sa aming buhay upang kami lahat ay nabago, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ay pag-iibig sa amin. Ito'y lumago, Panginoon. At ibig namin ng bawat isa, Panginoon. Ano man ang kanyang kalagayan sa buhay, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami na yung sambahan na ito, O Diyos, ay lumago. At marami pang kaluluwa ang maakay sa lugar na ito. O Diyos, gamitin mo kami, Panginoon. Huwag mo hayaan, Panginoon, na mag-stagnan kami, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming isipan. Ang aming panampalataya sa iyo, Panginoon, na patuloy kami ng lumago. At ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo pag-ibig, Panginoon, wala kami, Panginoon, na mayaring tulad, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ikaw'y dakila, O Diyos, sa aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, sa lahat sa aming buhay, Panginoon, Lord, ang may magagawa upang mabago kami ng tuluyan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay namin, Pastor Eric, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang kanyang buhay. Bigyan mo siya ng kalakasan, Panginoon, upang patuloy niya na magawa ang mga nais mo, Panginoon, sa kanyang buhay. Pagpalain mo kanyang buhay, ang kanyang buong sambahayan, O Diyos. Ingatan mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng magandang kalusugan. Hayaan mo ang buhay na ito, ang buhay niya, Panginoon, na magamit mo pa sa marami pang kapamaraanan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng iyong mga anak na ginako sa lugar na ito, Diyos. Naway, Panginoon, na aming mga buhay mapako sa oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, na kaming lahat, Panginoon, ay tunay na iibig sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na kami, O Diyos, ay magamit mo. Maraming salamat sa lahat-lahat na tinayo mo sa pulpito na ito, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Ingatan sa lahat ng oras, Panginoon. At ayan mo, Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama. Ang pagpapala ng Diyos Anak at pagpipisa ng Santong Espiritu ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Itong aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.